Tinalo po ni Grandmaster Wesley So, si Grandmaster Nodirbek Yokobaev, isa pong top player ng Uzbekistan, dito po sa first round ng Champion Chess Tour Julius Baer Cup 2024 Division 2. Ngayon pong quarterfinals sa winner's bracket, kalaban niya po, isa naman pong Uzbek, si Grandmaster Mukidin, na kung saan tinalo niya po si Grandmaster Benjamin Bok. Ayan, malakas din si Benjamin Bok pero tinalo niya, no? Ito pong si Mukidin, bata pa lang po ito na pausbong from Uzbekistan. Ano pa lang yan, nasa 8 years old pa lang po ata. Anong nangyari? Eto po, game 1 po nila, ipapakita ko puti si Wesley. E4 ang tinira ni Bas na sinagot po ng E5, Knight F3, Knight F6. Aba, Petrov yung pinili ni Mukidin, no? Si Wesley, kinapture po yung pawn sa E5. Yan po yung main line 9. Tinulakan lang po yan, umatras, and then knight takes po sa may E4. Yan po talaga, main line po yan ng Petrov. Ngayon, after taking on E4, ang kadalasang ginagawa po ng white dito, D4. Pero si Wesley, pinili niya ito, Bishop D3. Isang tira na medyo nagiging popular na recently. So, ang idea, inatake yung kabayo. O coach, inatake yung kabayo. Pero tingnan nyo naman, tinakpan niya po yung kanyang pawn. Paano niyan maitutulak? Ang pinakaplano niyan, pagka umatras yung kabayo sa F6, ayan talaga ginagawa yan, umaatras, kinakasting yan. Develop po ng bishop para makapag-casting din. Tumitira po ng C3. Para saan? Aatras yung bishop and then magdi-D4. So yung bishop may tutok doon, pwedeng gumanon. Yun pinaka-play niyan. Ito po yung tinatawag nilang Petrov Defense Classical Millennial Attack. Grabe yung pangalan, Millennial Attack, no? Ang ginawa po dito na black, nag-castling lang, nag-H3 naman si Wesley. Ayan. So, before po siya mag-Bishop C2 tulak, pre-event niya muna yung pin. Kasi nandito yung Bishop, wala sa E2 eh. So, medyo ano yun, nakakailang po yung pin na yun. Kaya pre-event niya muna na sinagot lang po ng Knight D7 develop. Ayan, one of the main lines. Nag-Bishop C2 na and then nag-B6 lang. Para saan? Para ilabas po yung Bishop dito. Si Wesley So naman po, nag-D4 na, Bishop B7 and then nag-Rook E1 para i-develop yung tore, nag-Rook E8 din. So lahat po ito linya pa rin po, no? Pagka Rook E8, tumira po ng A4 si Wesley. Ayun, medyo lumilis na po sa mga normal ang tira. Ibalik ko lang, no? Kasi before ang ginawa, Bishop G5 eh. Tapos mayroon din nag-develop ng knight. Pero tingnan nyo, tinulak muna yung pawn. Para saan yung tulak ng pawn? Pwede dito, no? Bubuksan niya po yung A-file. Anyway, yung kalaban, nag-A6. Ayun. Yung pala talaga yung kadalasan tinitira dito, no? Ngayon, pagka A6, nangyari na before, may nag-Bishop G5. Meron ding nag-Bishop F4. Pero si Wesley tumira na po ng isang novelty. Actually, di ko po inaasahan ito eh. Siya po ay nag-Bishop E3 develop. Yan po yung klase ng Bishop development na medyo passive ang dating. Medyo passive ang dating yan. Bakit? Eh, hindi kumukontrol ng magandang square. Kasi dumipensa ka lang sa pawn. Eh, hindi naman kailangan dipensaan. Hinarangan mo pa yung tore. 'Di ba? Pero basically si Wesley nilabas niya lang 'yan dahil gusto niya lang i-develop yung knight sa D2 para hindi matakpan yung bishop doon. Anyway, dahil nga po walang ginagawa ito, aba, ito pong si Mukadin nag-knight D5 agad to attack the bishop. Wesley So naman, kabigla-bigla ito, nag-develop lang. Bakit po kabigla-bigla? Kasi hindi basta-basta pinapalit yung bishop sa kabayo. Lalo na sa pagkakataong ganito, no? Siyempre, si Mukidin, kinapture yan, and then nag-rook takes. At sinasabi, konting-konti, nagkaroon ng advantage ang itim dahil sa nakuha niya po yung bishop. Nagkaroon po kasi siya ng pair of bishops na tinatawag. So, ang ginawa po niyan, nag-knight F6 develop, tumira lang po ng queen F1. Ang weird ng tira ni Wesley, no? Pero may mga ideyang gaganda yan. Bakit po? Para mag-connect yung tore. At least, hindi yung queen ang nakadepensa. So, ang ginawa po niya, nag-knight D5, pinatake yung tore, tumakbo lang pabalik. Tapos, nag-G6, ang cute ng G6, para po saan? Para pag gumanito ka, wala ka ng threat. Since walang threat, pagka ganito mo, pwede kang talunan. Yun ang mga pinakaplano niyan eh. So, ang ginawa po ni Wesley, nag-bishop lang sa E4. Oh. Pinin yung kabayo, no?
Kaya dinipensahan yung bishop para makagalaw po yung kabayo kasi di makagalaw eh. Tinirahan naman ng H4 lang ni Wesley. Ang weird ng mga tira ng pawn ni Wesley sa gilid, no? Ang weird. Pero yung H4 na yan is one of suggested move. Ganon din idea. Tutulak po yan. Magtatry mag-sacrifice, aatake. Unang tingin para lang ang pangat kasi baka papasukin niya yung queen. Hindi pwedeng gumalaw yung queen dito, no? Kasi may C4 lagi. Kailangan talaga depensa ng bishop. So, ang ginawa niyan, nag-knight F6 na lang. Kinapture ni Wesley yung bishop, binawi po ng Reyna, and then nag-queen D3 develop. So sa ngayon, very equal po ang position nila. Nawala na yung pair of bishop ni Mukidin at si Wesley So naman, medyo gumanda na yung position na queen, hindi na natutulog sa F1. So equal lang daw, sabi ng engine evaluation. Anyway, nag-bishop F8 yan to open up the rook. At hindi lang yun, wala kasing ginagawa dito, so lilipat siya. Pagka bishop F8, nag-knight G4 si Wesley. May mga idea po, later on, pwede siguro to. At hindi lang yan pwede dito. Bigay pressure doon. No? So, basically, ayan, diyan ka dyan. Maganda kang tingnan dyan. Ngayon, pag sinipa siguro yan, atras lang. Di ba? Ganyan lang. Tapos, weak po yung mga dark square. Ang ginawa niya, nag-bishop D7 muna. Pagka bishop G7, nag-queen na nga po sa may C4 si Wesley, hitting the pawn on F7 na tinulakan lang ng pawn. Ayun, natempuhan. Pagka-atras, sinipad. At according sa engine evaluation, eto talaga. Slightly better na daw po ang itim. Slightly better na daw yung itim, no? Tingin ko dahil sa bishop na malakas yan dito eh. For some reason, lamang daw sabi ng engine. At hindi lang yon, pati sa oras, lamang si Mukidin. Ayan, no? May gits ng minuto kalamangan. Pagka C5, tumira lang ng G3 si Wesley. Napakakunat. Kunat-kunat lang tayo. Nag-8-6 naman, sinipa yung kabayo na patras na. Tumalon yung kabayo, sumugod. Ayan, no? Medyo aktibong umatake na po. Ito pong itim na kung saan sinagutan ni Wesley ng knight. Pagka knight G3, nag-queen lang siya doon sa may D7 na hindi maganda daw. Ibalik ko lang, no? Engine is saying, madaliin mo na yung baterya ng iyon tore. Yung queen D7 is hindi daw ganun kaganda dahil may simpleng knight lang po sa may E3. Anong ginagawa ng knight sa E3? Kasi ang pinakaplano kasi ng queen later on susok pa dito or dito. Dahil po sa tiradang ito, hindi basta makagalaw yung queen, nagpe-pressure po siya sa D5 eh. Kaya ang ginawa po niya, sinipor muna. Pagka C4, tumakbo lang sa C2. At ito ang matindi. Hindi pa rin makagalaw talaga yung queen. Kasi once gagalaw siya, may capture po dito or dito. May ganun eh. Ang ginawa niyan, gumalaw yung queen, tumira ng queen C6. Ayan o. Bakit po? Dinipensa niya yung takes. Kaso, hindi ito ganun kaganda. Iibalik ko lang po ulit para pakita ko lang anong best. Ang best daw po kasi dito, hindi mo to kailangan depensahan eh. Ang kailangan mong depensahan ito by playing F5. Very aggressive move. Kaso, nag-queen C6 nga. Di tinirahan ni Wesley ng napakagandang number 1 engine move. H5. Bakit napakaganda nito? Wala na pong F5 kasi masisira ang pawn structure mo pag in F5 mo. Kanina maganda yung yung F5, pakita ko kung gaano kaganda yung F5. Kasi pag nag F5 ka dito, tapos in H5 mo, pwede ka atirahan ng G5. Di ba? Tapos pwede ganun. Kasi depensado yung F5. Pero sa tirada kasi, na queen C6, ayun, wala nang depensa yung F5. Hindi na ganun kaganda yan. Mabubungal ka na dyan. Kasi pag in F5 mo, so pakita ko lang, takes lang to. Pagka-capture mo, pwede ganito, kain doon, pwede din ata to. Pili ka na lang. Anyway, ayun na nga nangyari. Hindi na po makapag F5, kaya nag-rook E6 na lang. Ayan din yung suggested move kanina, pero na-delayed. Though nakita niya pa rin, kaso mabilis din ang rook E2 ng white eh. Kasi pagka rook E8, ayun, pareho silang nakakuha ng open file sa E. Kaso, ang lakas nitong knight eh. Walang silbi to. Tuwing gagalaw yung queen, may mga sacrifice dun eh. Kaya ang ginawa po niya, nag-B5. Ayun, para depensa doon. Kaso pagka B5, kinapture lang po yan, binawi ng pawn, and then sinagot lang ni Wesley ng knight sa may G2. Hindi pa daw ganun kaganda. Kasi masyado daw maaga. Dahil may tirada po dito, G5. Ano ngayon, coach? Babalik lang.
Pagkabalik mo, knight d6, hindi mo makuha yung square na yun. Anong pinagkaiba ng ibang tira? Ibalik ko lang. Kasi ang engine po, instead of knight g2, immediately, kainin mo daw muna to. Anong pinagkaiba niyan? Pagka take, saka ka mag knight g2. Di ganun din. Ngayon, hindi po matirahan kasi ng F5. Walang F5 na tira, yung tiradang knight d2. Aba, maganda daw. Maganda daw po yan. Kasi, pagka tira po nito, may pressure dito binibigay. Let's say, capturein, queen takes lang. Pagpapalit lang natin, anong kinakalamang niya? Yung endgame na ito, lamang daw po ito sa white. Kasi yung white nakapasok. Later on, pwede ma-pressure to eh. Kasi pag pumasok na doon, ilalagay mo yung kabayo dito, tapos konting pressure sa d5 na yan, babagsak yan. Yun daw po ang magandang linyahan, no? Medyo ang lalim, no? Simpleng capture muna, laki ng diferensya. Anyway, nag-knight g2 po yan, nag-rook d6, and then kinapture na ni Wesley. Kaya, naging parang ganun din. Napaganda pa nga. Pagka potix kasi, knight dito, ganyan pa rin ang mangyayari pala. Di ba? So, pagka knight dito, umatras yung kabayo na kung saan, wala. Libre. May iba pa ba siyang tira? Wala na po eh, kasi nawala na nga po yung F5. So, hindi na talaga madepensahan yan. Pwede pong bumalik eh. Kaso pag bumalik ka, knight F4 naman eh. Ganun din eh. Tapos saan ka pupunta? Atras ka na lang. Knight takes E4. Ngayon, pag pinalit-palit mo, tulad nga na sinabi ko kanina, hindi maganda yan. Actually, 1 pawn down na ata ito pagkatulak eh. Ayan. Knight E6. Grabe, no? Balik natin. Pasensya na, medyo mahaba-haba yung mga paliwanag ko, no? Kasi may mga simpleng bagay na kailangan i-explain anong pinagkaiba. Anyway, nag-knight F6, kinapture yung pawn. Pagka takes po sa pawn, nag-rook takes E2, rook takes, and then nag-rook E6. Ayan, tinira lang po ng rook E5. Subukan mong tikman, babagsak rin. Aba, tinikman pa rin, no? Tigas ulo. Kasi meron pong ganon. Kaso, this is already a pawn-up situation. So, pagkatakbo po, tumalon yung kabayo doon, tinulak, umatras, kinapture lang yung pawn, kumapture lang doon, and then kinain yung pawn, and then naparesign na po. Ay, hindi pa po siya pala nag-resign. Kasi sabi niya, ba't ako mag-resign? Pakita ko muna yung mga galawan ni biyayang coach. Nag-queen E1 yan, sinacrifice yung queen. Kasi may kabayo, sabay nag-resign. Yan, dyan ka magaling coach. Ginaya ko. Pang grandmaster din pala yung mga galawan ko. Sacrifice na may resign. Bullshit. Anyway, dahil sa panalo ni Wesley na yan, game number 2 nila, tinabla na lang ni Wesley. At game number 3, panalo ulit si Wesley. Ang ending, 2.5.5, move on si Wesley sa semifinals. Ang tanong, sino makakalaban ni Wesley? Aba, pakita ko po sa inyo yung bracketing. Ito po yung bracketing sa winner's bracket. Tingnan niyo po si Wesley, di ba? Tinalo niya si Noderbek, Yakubawev. Ngayon, tinalo niya si Mukodin. Tapos, eto naman, kalaban niya si Gashan, na kung saan tinalo si Bardia Daneshwar. Yan. Aba, tinalo ni Shan si Letwanmin. Napakabilis nun. Anyway, sa taas po ang tindi ng laban eh. Naglaban si Jose Martinez at Dennis Lasabic. Yung mga pinagdududahan pong engine kasi pinagtatalo ng dalawang ito si Magnus at Hikaru, even Wesley. Ngayon, natalo po si Dennis Lasabic doon. Kaya si Jose Martinez, makakalaban niya si Bidit na tinalo si Basip Dorarbaili. Si Dorarbaili, ewan ko kung naalala nyo, eto, may video ako niya, nakalaban ko po yan sa isang online tournament title Tuesday na hulog sa opening trap na 100% accuracy for Brilliant C. Ewan ko, naalala nyo yun. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na laban. May tournament po ako, yung laban ni Magnus. Baka gawan ko na lang po ng video pagbalik ko, mga bandang hapon pa yon. So, abangan nyo po yun. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.